Let's pray. Diyos naming Ama, maraming salamat po sa gabing ito dahil bigyan niyo kami ng pagkakataon para makapag-aral ng banal niyong salita. Nahiling po namin na gamitin niyo to for our edification at makatulong ito, O Diyos, sa mga singles na naririto, paano nila titignan ang kanilang singleness. At ganun din, makatulong din ito sa mga married kung paano nila gagabayan ng ibang mga kapatiran na mas nakakabata. Buksan niyo po ang inyong kasulatan para sa amin, sa mga mata namin, na makita namin ang katotohanan nito. At kami po ay maitama, mapalakas, mabigyang gabay sa mga kailangan naming matutunan. Pinupuri ka namin, aming Diyos, sa pag-aaral na ito. Maraming salamat po. At inaasa namin ang lahat ng ito at inihiling sa pangalan lang ni Jesus. Amen. Ayan, so good evening. Start tayo ng study natin. So, kung ano yung pinag-aaralan namin sa church previously, the Sunday before, yun ang pag-aaralan every Wednesday night para ma-review, ma-refresh, pero ganun din para magkaroon ng opportunity for more discussion. Dahil mas limited ang time namin sa church for this. Ito yung pinag-aralan namin ng Sunday regarding sa singleness at marriage at ano yung sinasabi ng scriptures. Meron tayong dalawang main mga references. Ilagay ko dito sa ano natin. Ayan, dito sa chat box natin. Ito yung dalawang main references na gamit natin. Galing siya kay Marshall Segal na Not Yet Married. Pursuit of Joy in Singleness and Dating. Tapos kay Barry Nicholas Danilak sa Redeeming Singleness, How the Storyline of Scriptures Affirms the Single Life. So marami dito ay galing dun sa pangalawa kay Barry Danilak, more on biblical theology ng singleness from Genesis to Revelation. At yung kay Marshall Segal ay mas in a sense, subjective sense. Maganda pa rin to, regarding pa rin siya sa gospel, pero mas subjective siya in the sense ng experiences ng mga single. So yan yung dalawang references natin. So pag pinag-usapan natin yung singleness, sa iba't ibang major world religions, sa mata nila, ang singleness ay acceptable sa iisang religion lang. Dito sa comparative na tatlong ito, walang iba yon kung hindi dun sa Christian faith. Dahil para sa Judaism, ang singleness ay hindi katanggap-tanggap. Para sa kanila, meron silang negative disposition doon sa usapin ng celibacy, ng single life, na doon sa kanilang New Encyclopedia of Judaism, sinabi nila doon na marriage is a commandment in Jewish tradition and celibacy is deplored. So isipin natin yan. Ang celibacy, ang single life ay deplored doon sa Judaism. Sa mga sa Islam, sa kanilang Quran, ang lahat ay ini-encourage na magpakasal. At maging si Muhammad ay kinokondena niya yung practice ng pagiging celibate. Sinabi niya, this is exceeding the law of God. At familiar din tayo sa Mormonism. Ang Mormonism ay hindi Christianity. Ang Mormonism ay maraming mga paniniwala na very far-fetched sa Christian faith. Pero naniniwala sila na kailangan yung mga tao or mga Mormons ay mag-undergo ng marriage
para ma-attain nila yung highest heaven, kung saan sila rin ay magiging Diyos, at sa kanilang eternity, sa mga Mormon, sa eternity nila, meron pa ring marriage at mag-aasawa sila, magiging Diyos sila ng kanilang mga sari-sariling mundo, sari-sariling planeta. Kaya kailangan ng marriage at offspring pag pinag-usapan ang Mormonism. Alam nyo, itong mga religion na to, kasama ang Christianity, meron silang pagkakatulad. Lahat ng yan ay champion ng family values. Lahat sila ay nagtuturo at nag-promote na ang kasal ay sagrado, tama. Ito ay normative mula Genesis 1 at 2. Ito ay fundamentally good ang marriage at design ito sa creation. Lahat ng mga religion na to ay nagko-condemn na, at least now, nagko-condemn ng practice ng adultery. Kinokondemn nila ang fornication bilang katuruan sa kanilang mga relihiyon. Pero merong uniqueness ang Christian faith. Dahil ang Christian faith lang sa by comparison dito sa iba't ibang major world religions, ang distinctive sa kanyang affirmation ng singleness bilang isang lifestyle. So nag-iisa ito na nag-a-affirm sa singleness na isa itong lifestyle commitment na pwedeng mangyari sa isang tao, isang mananampalataya. Kaya yan ang titignan natin, no? From the beginning hanggang sa dulo na aklat ng Bible, we will look at the biblical theology of singleness. Naalala nyo, ginawa na rin natin to when it comes to marriage. Nagkaroon na rin tayo ng biblical theology ng marriage doon sa study, hindi nung nakarang Wednesday, kundi yung previous, noon, yung pinakauna, regarding marriage proper itself. Tinignan natin ngayon, ang titignan naman natin ay singleness. Sa kanyang tinuturo, progress ng revelation sa scripture. Meron kasing hindi natin tatawagin na contradiction, pero interest tayo na kailangang sagutin. There is a curious dichotomy pag pinag-usapan ang singleness sa Old Testament at sa New Testament. Sa Old Testament, palaging pinoportray often ang singleness or yung unmarried status in a negative light. Pero pagdating sa New Testament, it is in a much more positive light yung bagong tipan pag pinag-uusapan na yung singleness. Alam natin ang bagong tipan ay hindi nagko-contradict sa Old Testament pagdating sa ethical principles, pagdating sa sexuality, pagdating sa family. Kaya napaka-intriguing nito na sa Old Testament ay negative light ang singleness, pero pagdating sa New Testament, meron ng sense ito ng positive light. Kung meron tayong mga text na titignan sa Old Testament, sa Genesis chapter 2 verse 18, sinabi mismo doon na it is not good for man to be alone. Kaya ginawa ng Panginoon si Eve kay Adam. Pero sa New Testament naman, sa 1 Corinthians chapter 7, dun sa chapter ng Corinthians, si Paul ay nag-encourage. Sinabi ni Apostle Paul, kung pwede lang ay maging katulad ko kayo na single. So, may binabanggit si Apostle Paul na it is good to be single. So, yan yung kailangan nating tignan sa progress ng revelation. So, tignan natin ito isa-isa. So, at the beginning, sa Genesis, meron sa Genesis kasi sa creation account, iisa lang yung pag-address sa singleness. Genesis 2:18 lang. After that, halos wala na. Halos wala na. Pag pinag-usapan yung singleness, pag pinag-usapan natin ang book of Genesis, isang beses lang binanggit ang singleness at doon pa sinabi na it is not good for man to be alone. Pero tingnan lang natin yung ilang mga summarizing thoughts sa Genesis. Ang una,
Number one, ang procreation, ang pagkakaroon ng anak, nakalink palagi siya sa pagpapala ng Diyos. Pagpapala ng Diyos palagi ang pagkakaroon ng anak. Bakit? Kasi pinapagpatuloy nito yung buhay sa isang mundo na subject sa kamatayan. Na nagkasala na ang unang magulang natin, si Adam and Eve, Genesis chapter 3, sa isang mundo kung saan namamatay, nagkakaroon na ng kamatayan, pagpapala ng Diyos ang magkaroon naman ng buhay. Kaya napakalaking bagay nung birth, nung offspring. Yun din ang sinabi ni Jesus sa Luke 20:35-36. Isa tong verse na kailangan nating titignan pa rin natin later on. Pero dito sa Luke 20, sinabi ni Jesus na sa eternity daw, sa glory, sa mga mapupunta sa eternal glory ng mga mananampalataya, wala na daw marriage. Sila na magkakaroon ng resurrection unto glory. Sila ay they will neither marry nor be given in marriage. Ang sinabi, they can no longer die. So merong relationship, yung marriage at yung death. Merong relationship yung marriage at yung death. Dahil may death, kailangan ng marriage para magkaroon ng life, ma-produce yung life. So isang natin yan, kailangan makita doon sa Genesis account. Pangalawa, yung purpose ng marriage. Bakit ba merong pag-aasawa? Nabanggit na rin natin to previously sa previous studies, pero ang dalawa sa pinaka-main ay companionship. Ang ibig sabihin nun, to help, for intimacy, for assistance. Pero yung isang role din ng marriage ay procreation. Para ito sa pagpaparami. Para ito sa pagkakaroon talaga ng anak. There is marriage. Isang purpose nun, hindi lang yun ang purpose, pero isa sa mga purpose nun ay pagkakaroon ng anak. Number 3, na makikita natin sa Genesis account, by the way, yung sinabi sa Genesis 2:24, no, they will become one flesh. Ang pangatlong mapapansin natin sa Genesis account ay yung pagiging central ng offspring. Offspring, singular, napaka-central noon na ito yung prophecy mismo sa magiging anak ng babae na dudurog sa anak ng ahas, sa binhi ng ahas specifically. So yung blessing ng Diyos ay nakakabit, nakatali doon mismo sa promise ng offspring. So kahit na ang marriage sa offspring, blessing yan ng Panginoon, pero wala yan sa kamay ng tao, nasa kamay yan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ang magfulfill, ang Panginoon ang magfulfill ng sarili niyang promise para dumating yung iisang offspring. Now, pwede nyo iba sa inyo napapaisip, anong kinalaman nito sa singleness? Napakalaki ng kinalaman nito sa singleness dahil kailangan niyang magtuloy sa susunod na mga greater revelation. So from Genesis, pumunta tayo ngayon sa Old Covenant. Now, pagdating sa Old Covenant, napakalaking blessing din ng marriage. Dahil mark ito ng covenant blessing ng Diyos, dahil naalala natin sa pamamagitan ng mga anak, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng offspring, ay napapanatili at nagko-continue yung Old Covenant society. Pero sa kabila nun, or along with that, meron pang mga important reasons kung bakit napaka-importante ng marriage sa Old Covenant. Bakit? May dalawa. Una, dahil doon sa mana, sa lupa. Napakahalaga ng lupa para sa kanila dahil promise iyon ng Panginoon. Hindi ito yung mana na meron tayo ngayon na magmamana ka ng lupa, magmamana ka ng property. Hindi yun ang it's not in the same sense. Ang Old Covenant, yun ay covenantal promise ng Panginoon. Merong lupa ng Kanaan na ibinigay sa kanila at kailangan merong magmana noon, mag-continue nung covenant blessing na yon sa kanila. Kailangan nila mag-asawa, magkaanak para may
sumunod na mag-aangkin nung covenant promise ng Panginoon. At ganun din, pangalawa, hindi lang yung inheritance, kung hindi ganun din yung names. Napaka-importante ng pangalan para sa mga taga-Israel. Isa ito sa very vital sa kanila. No? Kailangan merong magpapatuloy ng pangalan nila sa lupa. Ang isa sa napaka far-fetched na culture ng mga Hudyo ay yung Levirate marriage. Levirate marriage. If some of you may have heard of this, no? Pero ayan yung tinanong ng mga tumutulig sa kay Jesus, ng mga Sadducees, mga hindi naniniwala sa resurrection. Sabi nila kay Jesus, paano kung may isang babae namatay yung asawa niya ay panganay sa 7 magkakapatid. Dahil sa Levirate law, kailangan ang magpapakasal dun sa nabalo, na byuda, ay yung kasunod na lalaki, na kapatid. At hanggang namatay daw lahat yon, ang tanong ng mga Sadducees, sino dun sa 7 magkakapatid ang magiging asawa sa langit? So dito lalabas yung sagot ni Jesus na wala nang marriage sa langit. Pero doon natin nakita yung Levirate marriage. Maging si Ruth sa si Boaz. Kailangan pinakamalapit na kamag-anak yung magpapangasawa niya, no? Kamag-anak dapat nung yumaong asawa ni Ruth yung mapapangasawa niya. So, pero dun, sa atin napaka far-fetched noon kasi sa panahon natin, ba't ba nagpapakasal yung mga tao? Sa panahon natin kahit Christian, bakit ba nagpapakasal? Nagpapakasal ba para sa inheritance? Nagpapakasal ba para sa pangalan? Nagpapakasal ba para sa covenant blessing? Ang nagpapakasal ngayon dahil gusto, dahil lang mahal. Parang yun yung basic na na meron tayo sa culture natin ngayon. I'm not saying na mali yun in and of itself, pero during their time, there is something greater than gusto. There is something greater. Meron silang mas binavalue, mas pinapahalagaan. Yung covenant na meron sila sa Panginoon. Yung name, yung inheritance, yung covenantal blessing na meron sila. So kaya sa kanila, talagang sinusunod nila itong Levirate marriage. Sa atin, napaka-far-fetched, no? Bakit ko papakasalan yung kapatid ng yumao kong asawa? Pero during their time, that is the case. They value those things. At dito, merong pinagkaiba yung Old Covenant sa New Covenant. Dahil sa Old Testament, God was primarily building and forming His covenant people through the mechanism ng physical procreation. Yan yung nangyayari. Paano binubuo ng Diyos yung Old Covenant people? Sa pamamagitan ng pag-aanak. Yan yung primary means niya. Nakakita na ba kayo ng dumagdag sa Israel na maramihan ng mga taga-ibang bansa? Hindi, ilan-ilan lang. Kung meron, nagrepent, pero nanatili sila. For example, Nineveh. Merong mga nag-join, ilan lang. Kunyari, si Ruth. No? Yung pinagaling ni Elijah, si Naaman ba yun? Yeah. So, pero hindi sila nag-join sa Israel. Maraming mga na-influence yung Israel, pero hindi sila nag-join yung perpetuation ng Old Covenant ay hindi sa pamamagitan ng pag-join ng ibang lahi, kundi sa pamamagitan ng pag-propagate mismo noong mga nasa loob ng Israel. Ang relationship ng Diyos sa mga tao doon sa Sinaitic Covenant ay largely sa physical at temporal terms. Kaya yan ang primary means niya para ma-build yung covenant people ng Panginoon. Meron lang iisa na pinanatili ng Diyos. Meron lang isang tao lang ang inutusan ng Diyos sa Old Covenant na maging single. Si Jeremiah. Isa lang siya. At inutusan ng Diyos si Jeremiah na maging single all his life, pero bilang
symbol ng punishment pa sa Israel. Parang sinasabi ng Panginoon, napaka-big blessing ng marriage, itong si Jeremiah ay uutusan ko na maging single para ipakita na pinarurusahan ko sila. Para ipapakita sa nation na yon that they will lose their offspring born in the land. Jeremiah 16:1-4. Therefore, sa Old Covenant, ang pagiging single ay judgment. Ang pagiging single ay parusa. Iisa lang sa Old Testament yung merong command to be single. Ngayon, pero tandaan natin, dahil yon sa covenant setting nila. Ngayon, pagdating sa hindi pa sa New Covenant, paparating pa lang sa New Covenant, punta tayo sa mga prophets. Sa mga prophets, nagkaroon ng merong bumaliktad. Merong bumaliktad na idea, may bumaliktad na tema. Dahil dalawa sa matatawag nating judged or may matuturing na hindi blessed ay yung pagiging barren at pagiging isang eunuch. Yung pagiging barren, yung babae hindi mabuntis. Pag eunuch naman ay hindi makabuntis. So, may isang babae hindi mabuntis at mayroong lalaki na hindi makabuntis. This status ay hindi maganda during their time. It was a curse. Kaya merong mga parang ang mapapansin natin sa Old Testament palaging nagsi-self-pity, no? Yung mga hindi magkaanak. At hindi yun katulad lang sa panahon natin dahil yung iba ay merong anak. Hindi. Dahil merong sense yan ng covenantal sense. Dahil sa kanila, hindi lang ito natural, this is covenantal. Parang I am not covenantally blessed by God. Dahil nasa Old Covenant kami Papansin niyo si Sarah, si Abraham, wala silang anak. Tapos nung nagkaanak si Abraham dun sa kanilang slave, tinututsa siya. Si Hannah, tinututsa rin siya. Hindi ba? Pero pagdating na sa Book of Isaiah, pagdating sa prophet, bumaliktad. Nagkaroon ng reversal. Nagkaroon dito ng pagbabago. Sabi sa Isaiah 54 verse 1, sing, O barren one. Huh? Yung barren kakanta, aawit. Who did not bear, break forth into singing and cry aloud, you who have not been in labor. For the children of the desolate one will be more than the children of her who is married, says the Lord. May nagbago. There's something new. Ang pinapakanta ng Panginoon, yung hindi mabuntis. Sabi ng Panginoon, umawit kayo, break forth in singing. Kayong hindi pa nakaranas manganak, hindi pa nakaranas mabuntis. Dahil ang magiging anak nyo ay higit sa anak ng mga may asawa. Yung mga anak nila ay magiging higit doon sa anak nung merong mga kayang magbuntis. Now, on the other hand, yung eunuch din. Yung eunuch ay sila naman na may iba't ibang klaseng eunuch kasi, no? Sa New Testament, babanggitin niya ng Panginoong Jesus. Pero yung mga eunuchs, bawal sila sa temple. Hindi sila pwede sa loob ng temple. Hindi sila pwede pumasok ang mga eunuch. Pero, baliktad na naman. Sinabi mismo ng Panginoon dito sa Isaiah 56, let not the eunuch say, behold, I am a dry tree. For thus says the Lord, to the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose the things that pleases me, and hold fast my covenant, I will give in my house and within my walls a monument and a name better than sons and daughter.
Wow. Maibibigay daw siya sa eunuch na higit pa sa anak. Higit pa sa anak na lalaki, higit pa sa anak na babae. Ano ibibigay sa kanila? I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Naaalala nyo kanina, sa Old Testament, Old Covenant, napakahalaga ng pangalan. Ito, wala siyang anak, pero mananatili yung pangalan niya. Kailanman hindi mapuputol yung pangalan niya. Baliktad yung ginagawa ng Panginoon dito. Itong mga imageries na to, nagpapakita to na yung barren at yung eunuch, they serve as spiritual begetters of spiritual children. Ang ipapanganak nila ay hindi physical na mga anak, kundi spiritual na mga anak. At sila ay magiging modelo ng debotong serbisyo sa Panginoon. Alam natin ito yung mafulfill saan? Sa New Covenant. Now, punta na tayo ngayon diretso sa New Covenant. Sa New Covenant, sa Old Covenant, marriage, procreation, they are key to the expected fulfillment ng covenant ng Diyos kay Abraham. Pero hindi na yan essential. Hindi na yan ang way ng Panginoon no, para magkaroon ng ultimate fulfillment ng New Covenant in Christ. Sa Old Covenant, napapanatili yung kanilang covenant, nagkakaroon sila ng additional members ng covenant at nagpa-perpetuate because of generation sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Pero sa New Covenant, it is through regeneration. Sa pamamagitan na ng another term natin for regeneration. Second birth. New birth. Sa bagong tipan, ang paraan na para mag-propagate at perpetuate ang covenant ng Diyos ay sa pamamagitan ng ikalawang kapanganakan. Ikalawang kapanganakan. Yun yung pino-foreshadow ng promise ng Genesis 3:15 na ang Diyos ang magpo-provide ng Christ at ganun din, ito'y sa pamamagitan lang niya, sa pamamagitan lang mismo ng Panginoon, hindi ito sa effort ng sino man. So, ibig sabihin, maging yung mga fundamental, lahat ng spiritual blessing, spiritual inheritance in Christ, na kay Christ na. At yung continuation ng name, kay Christ na rin. Kaya yung names ng mga believers ay nakasulat sa Book of Life. Hindi pwedeng ma-erase. Bakit? They're in Christ. At ganun din yung inheritance natin. Nasaan? Kailangan may magpatuloy, magkaroon ng anak para sa inheritance ng New Covenant? Hindi. In Christ din. Yung inheritance na yun. Kaya paulit-ulit yung New Testament, especially si Apostle Paul. We are co-heirs with Christ. Romans chapter 8. Kaya, alam nyo, sa Judaism, Islam, Mormonism, ang main na method nila para lumago yung kanilang religion ay through generation pa rin. Mag-anak tayong marami para mas marami ang mag-propagate ang religion natin. Sa New Testament, ang norm ay regeneration. Hindi sa pamamagitan ng physical offspring lamang. Of course, we want na kapag tayo gusto natin na kapag tayo nag-asawa, magkakaroon tayo ng mga anak na i-disciple natin towards Christ, na i-hope natin na maging part sila ng New Covenant blessing. Pero, ang means pa rin para makapasok sila sa New Covenant ay hindi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak, kundi sa pamamagitan ng ikalawang kapanganakan.
So dito, very important distinction ng Reformed Baptist sa mga Presbyterian. I don't know kung may Presbyterian sa atin dito. Pero yun yung propagation, ano? Ibig sabihin, pag ang isang mananampalataya ay pinili niya ang life ng singleness for the sake of the service of the kingdom, pwede niyang ma-demonstrate na sufficient si Christ. Magpapatuloy ang pangalan ko dahil na kay Christ ako. Hindi dahil sa generation. Meron akong eternal inheritance in Christ dahil kay Christ. We know yung blessing ng marriage at blessing ng offspring. Pero yung blessing sa New Covenant ay hindi sa pamamagitan ng marriage at offspring. Sa pamamagitan nito ng pagiging iisa kay Kristo. Ang mga Kristiyanong pag-aasawa, pinush natin to ng pinush, no? We want a culture na nagpo-promote ng marriage. Sa dalawang previous studies natin, we emphasize that maging mga parents, kailangan yun ang goal nila, aim nila. Christian marriage, they're powerful tools para ipakita, i-proclaim yung glory ng gospel sa pagiging loving ng husband, sa pagiging obedient ng isang wife. Model ito, Ephesians chapter 5. Pero yung singleness din, ay kaya niya ring i-portray yung testimony ng gospel dahil sufficient si Christ. Dahil sapat si Jesus. Pag na-realize niya at pinamuhay niya yung covenantal truth na iyon. Si Jesus, ina-affirm niya ang life of singleness. Ina-affirm niya yan. Meron siyang dalawang logic dito, ang Panginoong Jesus. Ang unang logic niya ay binanggit na natin, it is not through generation marriage, yung pag-build ng New Covenant people, hindi yun yung paraan. Pero pangalawa, ang singleness ay nag-anticipate din dun sa age to come. Kung saan wala ng human marriage. Marriage itself will be obsolete. Luke chapter 20 verse 34 to 36. Sabi ni Jesus, sabi niya, the sons of this age marry and are given in marriage. Balik tayo dun sa previous lesson natin, no? Ito yung difference ng sons at daughters. Ang mga anak ay nagpapakasal, ang mga anak na babae ay binibigay ng kanilang magulang, specifically tatay, sa marriage. Pero nabanggit ko lang yan. Sabi ni Jesus, but those who are considered worthy to attain to that age and to that resurrection from the dead. Sino ano daw meron dun sa mga worthy to attain, yung age na yon, sila na may resurrection from the dead, ano daw mangyayari? They neither marry nor are given in marriage, for they cannot die anymore, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of resurrection. In-anticipate ng singleness for the sake of the kingdom, yung age to come, kung saan wala nang magkakaroon ng marriage. Wala nang marriage, hindi nang papakasal. Yung wala nang pag-aasawa doon. Kasi ultimate fulfillment na kay Christ na sa church. Pero yung human, resurrected sa resurrected, Christian sa Christian, glorified sa glorified, hindi na. Wala nang pag-aasawa doon sa glory. Therefore, yung singleness ay nag-anticipate nung new age na yon. According kanino? According mismo kay Jesus. Pero kailangan nating bigyan ito ng qualifier. Ang qualifier dito ay hindi lahat tinawag sa celibacy. Hindi lahat tinawag na para sa calling ng
lifetime of singleness. Merong mga tinawag, katulad sa binanggit ni Jesus, Matthew 19. Not everyone can receive this saying, but only those whom it is given. Doon pa lang, andun na yung emphasis ni Jesus, hindi lahat to. Meron lang tinawag for this. Sabi niya, there are eunuchs who have been so from birth, hindi sila magkaanak. And there are eunuchs who have been made eunuchs by men, pinilit, lalo na sa slavery, no? And there are eunuchs, pangatlo, who have made themselves eunuch for the sake of the kingdom of heaven. Itong pangatlong klase ng eunuch, sila yung pumili. Decision nila to. Na hindi sila magpakasal, sila ay mananatiling single para saan? For the kingdom of heaven. Pero inulit-ulit ni Jesus yung qualifier. Let the one who is able to receive this, receive it. Therefore, ang celibacy, yun yung calling ng singleness, kaloob ng Diyos yan. Regalo ng Diyos, kakayanang bigay ng Diyos yan. Kaya niyang hindi mag-asawa, kaya niya mag-focus sa single life. That is praiseworthy. Pero, hindi siya para sa lahat. It's not for everyone. Kaya mag-ingat tayo doon sa meron kasing double whammy dito eh. Meron kasi dito pwede nga isipin ng mga married, sila ay higher spirituality kaysa sa mga single. Pwede naman isipin ng mga single, ito yung vow of celibacy, na higher yung spirituality nila kaysa sa mga married. Mali pareho yun. So for example, sa Roman Catholic Church, no? Si Martin Luther, hindi siya nag-aasawa kasi monk siya eh. Si Katharina von Bora, yung napangasawa ni Luther later, madre siya. Meron silang vow of celibacy. Ang mga pare ay hindi pwedeng mag-asawa. Pero bakit ang napakaraming pare sa panahon nila Luther, ngayon, nagkakaroon ng immorality. Sa panahon nila Luther, pa ng prostitute. Wala talaga silang calling ng celibacy, pero dahil ang teaching, mas holy ka, mas spiritual ka kapag celibate ka, kapag wala kang asawa. Nagkaroon ito ng parang mataas na pagtrato, mataas na pagtingin, at mataas na standard sa Roman Catholic Church. And it continues today, no? Yung mga pari, bawal mag-asawa, mga madre, bawal mag-asawa. Yan yung vow of celibacy. Sa Confession of Faith, tinatanggihan doon sa chapter on marriage. Pero ganun din, hindi ibig sabihin na married ang isang tao ay may higher na siya na spiritual status. Tandaan natin ang spiritual status natin ay dalawa lang. Either we are in Christ or we are not in Christ. Na kay Kristo tayo o wala tayo kay Hesus Kristo. Either tayo ay member ng kingdom, tayo ay nagrepent at nagtiwala sa Panginoong Jesus in His righteousness alone for our salvation, our eternal life, then yan ay na kay Christ tayo. Whether or not married or unmarried. Kahit na, married, unmarried, hindi yan ang basehan. Ang basehan, na kay Christ ka ba? Na kay Hesus Kristo ba tayo? Now, si Apostle Paul ay walang asawa. Si Apostle Paul ay unmarried, no? So, etong si Apostle Paul, nakita niya ba yung sarili niya doon sa Isaiah promise? Nakita niya ba yung sarili niya doon sa barren woman, doon sa eunuch? At maraming verses na nagpapatunay. Galatians 4:19, my little children, for whom I am again in anguish of childbirth, until Christ is formed in you. Philemon, for my child Onesimus, whom I begot in my imprisonment. Anak niya daw si Onesimus, pinanganak niya daw
habang nakakulong siya. 1 Thessalonians 2:7, sabi ni Pablo sa taga-Thessalonica, para kaming nanay sa iyo, sa inyo. Sabi ni Paul sa Corinthians, siya daw yung nanganak, na ipinanganak niya daw yung mga taga-Corinthians. Kay Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, my legitimate or lawfully begotten child in the faith. Anak ko sa pananalig, pinakamamahal kong anak, mahal at tapat kong anak, anak ko. Ganyan ang pananalita ni Pablo. Wala siyang sariling anak, pero yun ang tawag niya kay Timoteo. Kay Titus din, sabi niya kay Titus, my lawfully begotten child in a common faith. So ang tanong, ay nakikita ba ni Paul yung sarili niya sa Isaiah promise, New Covenant promise? Walang duda. Sabi ni Barry Nicholas Danilak, sabi niya, did Paul have a children of his own? Lots of them. Timothy, Titus, and Onesimus, to name a few. And whole churches of followers of Jesus Christ. We too, like Paul, are called to be spiritual parents. Not only in begetting children through the gospel, but in raising them. Hindi lang tayo yung nag-evangelize. Tayo rin yung nagpalaki. Raising them in the nurture and admonition of the Lord until they too are mature disciples. Nag-evangelize, nagkaroon ng mananampalataya, inaruga para magkaroon ng maturidad sa pananampalataya. Sabi niya, Paul's letters to his churches are examples of his parenting of his young churches. And like Isaiah's barren woman, Paul's legacy was greater than any physical parents. For Paul's progeny were those begotten in Christ through the limitless power of the gospel for an eternal inheritance in heaven. Now, ano ba talaga? Magpakasal o hindi magpakasal? Nabanggit na natin kanina na sabi ng Panginoong Jesus, this is not for everyone, yung lifetime of singleness. Pero according kay Paul, sa 1 Corinthians 7:30-35, meron siyang tatlo na argument para sa mga may kakayanan, para to sa may kakayanan, no? Para magstay sila sa singleness. Ang ibang kinakausap niya dito, yung mga nabalo na, no? May asawa, namatay yung asawa, sabi niya, if you can, manatili kayo sa pagiging single. Ano yung mga reasons? Tatlo. Una, freedom from marriage concerns. Magkakaroon ng kalayaan mula doon sa mga concerns sa loob ng pag-aasawa. Kasi sa loob ng pag-aasawa, meron ka na talagang iisipin. Dati ay iniisip mo lang ay sarili mo, mga planong pang sarili. Pero pag nag-asawa ka na, meron ka ng concern na nakadikit sa'yo, talagang binded ka. Sabi ni Paul, a life of simplicity. Hindi sinasabi ni Paul na mali yung marriage concerns. Ang sinasabi niya ay totoong merong marriage concerns. Pangalawa na reason, argument niya, kapag nanatiling single ng isang mananampalataya, he is telling the world na meron siyang sufficiency doon sa pag-even apart from sexual intimacy, even apart from marital companionship, even apart from physical family. Lahat ng yun ay marriage blessings, no? Lahat yun ay marriage blessings. Pero sa kanila ng mga celibate, sa kanila ng mga nanatili sa single life for the kingdom of heaven, pinapakita rin nila na sapat si Jesus. Kahit na wala itong mga to. Yung mga blessing na yan ay pagpapala, talagang malaking pagpapala. Pero yun ang pinapakita. Pangatlo, magkakaroon ng isang buhay na libre at handa para sa serbisyo sa kaharian.
kahit saan man siya tawagin. So, ngayon, ang tingin sa pag single ka, kawawa ka naman. Ganun ang tingin sa atin ngayon, no? Ganun ang treatment. Single ka, kawawa ka naman. Hindi, kung na kay Christ yung isang single, hindi siya kawawa. Bakit? Na kay Kristo siya eh. Nasa kanya yung kabuuan ng pagpapala ng ebanghelyo, yung lahat ng spiritual na pagpapala doon sa Ephesians chapter 1. Hindi siya kawawa. Bakit siya kawawa? Na kay Kristo siya. Even the Apostle Paul had a very full life kahit na siya ay walang asawa. His life is very filled with purpose and meaning and joy and delight. Now, anong oras na? 56. Punta tayo sa application. Yung application, 4. Meron tayong 4 na application. Ang una, embrace singleness as a calling, not a deficiency. Etong, yung, sa usapin ng calling ito either temporarily or lifelong. Dalawa lang kasi yun eh. Kung hindi ka pa married ngayon, ibig sabihin, calling na maging single. Panawagan ng Panginoon yan. Kung lifelong, panawagan pa rin ng Panginoon yan, no? Pero kailangan maisip nila na itong state of singleness ay calling mula sa Panginoon. Hindi ito deficiency, hindi ito incompleteness, na kulang ako. Pag wala akong asawa, kulang na ako. Hindi. Yan ay panawagan ng Panginoon. Yan ay providensya ng Panginoon. At kung na kay Jesus, yung isang tao, mananampalataya siya, at panawagan, hindi kakulangan. Pangalawa na application ay cultivate spiritual parenthood. Nakatulad ni Apostle Paul, naging spiritual father siya sa marami. Ang mga single believers, pwede nilang i-invest yung time nila para sa mga pag-iebanghelyo, para sa pag-nurture ng faith ng iba, para sa pag-create ng gospel-centered na relationship, lalo na within the covenant people of God sa isang local church. You can cultivate that. You can either start sa evangelism at ganun din, pwedeng mag-continue sa mga mananampalataya na sa sari-sariling mga iglesia. Pangatlo na application ay yung pag-prioritize sa kingdom service. Ang single life na free from the responsibilities ng marriage, free from the responsibilities of parenting, ayan ay nag-aalaw ng undivided devotion sa Panginoon. Kaya dapat gamitin nila yung kanilang kalayaan para ma-steward nila wisely para sa gospel work, mission, at service. Again, dito tayo nagkakaiba sa mga sa sanlibutan. Ang anong sinasabi ng sanlibutan? Huwag ka muna mag-asawa para ano? Huwag ka muna mag-asawa para enjoy mo muna yung buhay mo. Enjoy mo muna yung single life mo. Gawin mo muna yung gusto mo. Para hindi mo na para hindi ka patali. Yan yung madalas sinasabi ng sanlibutan. Ano? Pero, anong sabi ng Bible? Anong sinasabi mismo ng Bible pagdating sa singleness? Singlehood. Ang sinasabi ng Bible, you use your life for the kingdom of heaven. Sa kaharian ng Panginoon. Hindi gugugulin para sa layaw, gugulin para sa kaharian.
Ito yung sabi ni Marshall Segal. Sabi niya, it's just a fact. Marriage murders spontaneity. Not entirely, of course, but massively. Kapag kasal ka na, hindi ka na pwedeng kumilos basta-basta. Anong tawag dun sa mga may asawa na pero basta-basta na lang magdesisyon? Anong tawag sa kanila? Para kang binata ah. Para kang dalaga ah. Para kang walang asawa ah. Ganun ang turing. Pag basta-basta na lang nagdedesisyon ng isang may asawa na parang walang asawa. Bakit? Kasi totoo yun. Kapag married ka na, hindi ka na basta-basta makakakilos. Hindi ka na basta-basta makaka-oo. Hindi ka na basta-basta makakagalaw. Bakit? Meron kang obligasyon na tama sa harapan ng Panginoon. They are not as free as the single people. Kaya sabi ni Marshall Segal, mga single, one of your greatest spiritual gifts as a single person is your yes. Yes to a random phone conversation. Yes to coffee. Yes to help with the move. Yes to stepping in when someone's sick. You have the unbelievable freedom to say yes. When married people can't even ask the question. When the spouse doesn't exist yet, you cannot hurt him or her with a selfless, impulsive decision you make to serve others. If you get married, you will not have the same freedom. Kaya sabi niya, be willing to say yes and be a blessing to others, even when you don't always feel like it. Totoo yan. Meron silang kalayaan ng panahon para gawin yung kalooban para sa kaharian. Now, George Barna Statistics, 2003, Single Focus, Understanding Single Adults. Now, gumawa sila ng statistics sa mga married at sa mga single at sa kanilang engagement sa church life. At ang kanilang naging conclusion pagdating dito ay yung mga single adults to, hindi to teenager, hindi ito. Kasi nakikita natin sa mga church, mga bata, teenager, gano'n. Pag nakikita mo, talagang active yung mga yan. Pero single adults, yung mga single adults daw ay less engaged sa church life compared kanino? Sa mga married counterparts nila. Yan yung overall na trend. Isa-isayin natin, meron ditong apat. Number 1, church attendance. Ang 50% daw ng married Americans, they attend church weekly, lingguhan. Pero ang single adults dumadalo, ibig sabihin yung kanila na girl, mga namatay, hindi pa nag-aasawa, never married na singles, mas masipag pa. Mapapansin nyo rin dito sa Pilipinas yan, no? Yung mga balo, namatay ng asawa, mas ano pa sila. Another, church activities. Sa participation sa church activities, 23% ng married adults uma-attend sa Sunday school. 15% lang, lesser. Ang single adults uma-attend sa Sunday school. Adult Sunday school ito. At fewer than 1 in 5 na singles ang nagbo-volunteer. Lesser.
na umatid ng small group, engage sa mga church ministries. Ito ang nakakagulat, pero totoo. Pagdating sa pag-volunteer, ang mga singles ay 50% na mas gusto pang mag-volunteer sa mga non-profit organization kaysa sa kanilang local church. Financial commitment. Sila ng mga hindi married na mga adults ay less than 25% yung kanilang nagiging annual giving sa mga church kaysa sa mga may asawa. So, yung overall nito ay less engaged. Baliktad, no? Ang sabi ni Apostle Paul. Silang may panahon, silang may oras, silang may lakas. Silang binigyan ng panawagan na in a sense, sense of freedom, limited freedom, kaysa sa mga married counterparts nila. Pero pang-apat, ito yon. Pang-apat, kailangan, na application to, own your identity in Christ, not marital status. Ang dapat gawin ng mga single na mga mananampalataya, makita nila ang sarili nila sa liwanag ni Jesus, hindi sa kanilang marital status. Again, contrast ito sa religious tradition, sa culture na dinedefine na fulfilled ka kapag married ka na, fulfilled ka kapag may offspring ka na. Ang Christianity, ina-affirm niya na ikaw ay mayroong fulfillment through blessing, inheritance, if you are in Christ. Therefore, ang bawat believer, married or single, they are fully complete in Him. They are not lesser. Hindi yung single ay lesser blessed sa covenant of grace, new covenant, kaysa dun sa married Christian. May ganun kasi tayo, no? Ang iniisip natin, yung Christian, yung gospel, pag tinanggap natin yung gospel, ano siya, parang okay, mataas na yung blessing natin sa gospel. Tapos kung ano yung mga matatanggap natin sa buhay na to, on top sila ng gospel. Ganun natin titignan eh. Hindi totoo yun. Hindi nababawasan yung pagiging blessed natin sa gospel base sa kung ano yung wala tayo. At hindi rin nadadagdagan yung pagiging blessed natin sa gospel kung ano man yung natatanggap natin dito sa buhay na to. Hindi dapat ganun yung pag-iisip natin. Iisip natin, Kristiyano na ako tapos mayaman pa ako. Win-win. Kristiyano na ako tapos married pa ako. Win-win. Ganun yung pag-iisip. Hindi ganun mag-isip yung New Testament. Hindi ganun magsalita yung New Testament. Sabi ni Apostle Paul, whether I have or not, I am content. Bakit? He abounds in the blessing of Christ. Ganon din yung mga single na mga mananampalataya. Hindi nila ibig sabihin na double blessed kapag Christian tapos married. If I have the gospel, I am covenantally blessed in Christ. Magkapantay yung tinanggap namin na pagpapala kay Hesus Kristo. Hindi lesser, hindi cause at reason ng self-pity, iyon. Hindi dapat ganun ang makita ng isang mananampalataya na single. Na parang kulang ako, walang-wala ako dahil wala pa akong asawa. Pero nandyan si Jesus. Nasa kanya si Hesus Kristo. May binabanggit si Doug Wilson eh. Merong isang bilyonaryo, tapos may isang bilyonaryo, tapos umuwi siya ng bahay, umiiyak siya. Mahagulgulo siya sa misis niya. Sabi ng bilyonaryo, dumating siya sa bahay, humahagulgulo siya, tapos tinanong siya ng misis niya. Sabi ng misis niya, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Tapos sabi ng bilyonaryo, na-hold up ako, nakuha yung 20 pesos ko. Sabi ng Wilson, kadalasan, ganun yung mga mananampalataya. Napakayaman natin kay Jesus. Yung kapuspusan ng pagpapala,
ng walang hanggan, eternidad, ibibigay sa atin yung bagong sangnilikha, may resurrected, glorified tayo, ama natin ng Diyos, reconcile tayo sa Kanya, pinatawad tayo sa kasalanan, hindi tayo pupunta ng impyerno, may beatific vision tayo, makikita natin si Jesus ng mukaan, pero dahil single ako, kawawa ako. It's not true. It's not real. Ito yung sabi ni Paul David Tripp. Sabi niya, my primary identity should not be that I'm married. My primary identity ought to be in Christ. Child of God who's married. Yun ang pinakauna. I am in Christ na single. I am in Christ na may asawa. Yun ang unang identity. Sabi niya, just like your primary way of thinking about yourself should not be that I'm single, but that you are a child of God with all the gifts and graces, presence and promises that are meant to fulfill the longing of your heart. And so you should never ever think that the deepest riches that are available to a person are unavailable to you because you're not married. Because those riches are not the product of marriage. Those riches are the product of redeeming grace. Andun yung fulfillment kay Christ. Now, medyo realistic. Sabi ulit ni Paul David Tripp. Sabi niya, what I would recommend is don't fall into thinking that marriage will provide inner spiritual satisfaction in a way it was never intended to do. Merong satisfaction sa marriage, meron siyang pinufulfill, totoo yun, pero huwag nating isipin na mapufulfill noon yung ating spiritual satisfaction. No. That only comes vertically. It never comes horizontally. And there are people in marriage, everyone in marriage at some point realizes this marriage is not my savior. There will come a point. Alam natin yon theoretically, pero sa mga may asawa na, there will come a point, experientially mararanasan ng mananampalataya. Oo nga pala, hindi nga pala ito yung savior ko. Itong marriage na to, hindi nga pala ito yung savior ko. All of God's good gifts are available to all of us, regardless of whether we're single or married, young or old, weak or strong. The playing field is equal. We only find what will fill that void in our hearts in our Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya ang concluding thought dito ay ang Christian singleness, again, whether temporary, abang wala pa, abang pinupurso pa, or lifelong, dapat yan ay testimony ng gospel truth. Dapat yan ay maging living testimony ng gospel truth. Kaya ang meron sa New Testament ay redeeming singleness. Redeeming singleness. Ito ay testimony ng supreme sufficiency ni Christ in all things. Wala pang asawa, wala pang anak, na kay Kristo. So sige, doon nagtatapos yung pag-aaral natin.